Mga 5 araw na lang ay ipa-finalize na ang mga roster ng team. Si Kevin Porter Jr. na trade sa OKC kapalit ni Victor Oladipo at Jeremiah Robinson Earl. Kasama pa doon ang second round pick. Si KPJ winave agad ng OKC. Kakasimula pa lang ng kontrata niyang pinirmahan sa Houston at ang lalabas doon $16 million pa rin ang babayaran sa kanya ng OKC kung walang kukuha sa kanya sa next 48 hours. Pwede naman kasi siyang masecure ng ibang team sa mas mababang presyo kung palalagpasin nila yon. So umpisa pa lang inalis na sa lineup talaga si KPJ dahil sa nangyaring kaso sa kanya. Bago rin mangyari ang trade sa OKC, 2 teams ang merong interest dito kay Kevin Porter Jr. Ang Utah Jazz at yung isa Detroit. Sa Houston side naman, balak nilang i-retain si Victor Oladipo since mababa na nga ang kontrata niya. Dito rin naman siya galing bago siya napunta ng Miami. At maalala nyo rin, ito rin yung team na tinanggihan niya yung offer. Mix ng mga veteran at young player ngayon ng Houston. Kailangan pa rin nila na magbawas ng players dahil meron silang at least 4 pang aalisin sa kanilang lineup. Max na 15 players sa roster at pwede pang ibaba yun sa 14. Sa ngayon, ang report pa kay Oladipo nagpapagaling pa rin sa injury at yung update nga ni Sam Presti during training camp at preseason, nasa rehab pa talaga si Oladipo. Sa Suns naman, believe si Kevin Durant sa lineup nila lalo na sa Big 3. Walang lamangan, parang may pinaparinggan. Ito na rin ata yung ikatlong team na meron siyang kasamang mga lethal scorer. Dati sa Golden State si Klay at si Steph. Sa Nets naman si Kyrie at si Harden na hindi naging effective yon dahil parang eclipse. Sa Suns meron silang Bradley Beal at Devin Booker. Kayang umatake sa rim, shooter, basta scorer. Ang Suns kailangan pa magbawas ng 2 or 3 players. 17 so far pa ang nasa kanila. Pwede silang magtanggal at pwede rin naman magdagdag base sa naglaro sa preseason. Dahil meron pa talagang kulang sa lineup nila. Ito yung sinasabi dati ng iba mga teams at kahit yung iba mga analyst. Kulang sila ng legit point guard. Kaya nga nagtaka sila noon kung bakit tinanggal si Campaign. Siya na lang yung natitirang legit point guard doon. Andun naman si Booker at si Bill. Pero mga shooting guard pa rin yun. Si Bill ang dating sinabing ilalagay sa point guard position. Sa stats, mas better playmaker si Booker at mas better playmaker naman si Kevin Durant dun sa dalawa. Dati pa meron ng interest ang Suns dito kay John Wall. Last season pa. Available ngayon si John Wall dahil free agent pa at yung point guard position pwede sa kanya mailagay kahit sa second unit. Hindi din sila gagastos ng malaki doon dahil pwede nila makuha yan sa minimum contract. Yun lang din ang nakikitang best option ngayon para sa point guard position dahil nga mas bata pa rin si John Wall kumpara sa ibang mga players. Ito yung mga available na mga veteran point guard. Ang Miami merong 16 players sa kanilang roster. Nung chinek ko sa Spotrac, naka-cross out na yung naka-exhibit 10 kaya wala ring assurance yun sa lineup. Si Jamal Cain naka 2-way contract yun. 3 sila dun. Kasama si Drew Smith at si RJ Hampton. Bukod dito kay Cain ay may potential player pang ma-add sa listahan ng Miami na pwede nilang i-improve. Si RJ Hampton. Dahil siya yung dating karibal ni LaMelo Ball papasok ng NBA draft dati na naglaro sa NBL Australia. Dati din siyang high prospect. Sa technicality ng roster ng Miami, 13 na ngayon ang nasa lineup nila. Pwede pa silang mag-add ng isa. Sa rule, 2 ang nasa 2-way contract at since 3 sila doon, pwede silang magtanggal ng isa or mag-akyat sa main roster. Wala pang announcement sa ngayon ang mga teams tulad ng Miami Heat pero unti-unti na nagtatanggal yung ibang teams din. Tulad sa Lakers, na-wave nila si Scottie Pippen Jr. At least 1 or 2 pa ang pwedeng tanggalin ng Lakers para 14 players sa roster dahil nga nag-iiwan sila ng isang spot kung sakaling merong i-release. Nasa Exhibit 10 contract kasi yung mga players na posibleng alsin doon. Meron din silang 3 sa 2-way contract. Ito kasi yung mga kalimitang pinalalaro talaga sa preseason dahil hindi yun secure sa kanilang roster. Yung last game nila, kalimitan, doon makikita yung magiging lineup talaga ng mga teams dahil papasok na yun ng regular season. Kung meron mang i-release din sa Lakers, ay pwedeng tanggalin yun sa Exhibit 10 contract or isa doon sa 2-way contract. Sa ngayon, yun ang mga posibleng matanggal. Yung lineup kasi ng Lakers, buo na rin kasi yun. Pero sinasabi ng isa, pwede pa silang magdagdag doon dahil meron pang isang issue sa Lakers. Sa next episode ko na lang ilalagay.